So hello guys, pag-usapan natin yung calorie deficit. So calorie deficit, marami ang nakapag-try na, then maganda naman resulta, lalo na kung gusto nyo maging lean talaga at makuha nyo yung visible ng abs nyo. So importante talaga yan, mag-calorie deficit kayo. Paano nyo gagawin yung calorie deficit? Unang-una, alamin nyo ilan yung calorie daily intake nyo. Makukuha yan, may mga calories calculator apps, ma-search nyo yan kung ano yung height, weight, timbang nyo, then yung edad at yung exercise nyo, anong level every week. So dyan makukuha nyo yung magkano yung calories intake nyo daily. So ako, kung calorie intake ko daily is 2,200, so kailangan ko mag-deficit ng 300 to 500 calories per day. Kung magagawa ko yan in 1 week, malulus ako ng 1 to 2 pounds. So kung 2,200 ako, kailangan nasa 19 to 17 ang i-intake na calories ko. So 300 to 500 deficit. So yan ang gagawin nyo. So pag nakuha nyo yan, tuloy-tuloy na yan sa goal nyo araw-araw. So halong ma-achieve mo yung gusto mo na katawan, maging fit. At saka kung nag-workout ka, nag-exercise ka sa abs mo, magiging visible na yan yung abs. Ang problema yan is time management. Paano mo ma-manage yung time mo sa pag-count ng calories at saka pag-prepare ng pagkain na dapat mong kainin, at saka yung budget din, preparation talaga. Kasi parati kang nag-prepare dyan eh. Parati mong kinukompute kung magkano yung calories mo, yung breakfast, lunch, dinner, magkano ba, or 2 meals ka lang or 1 meal. So yan ba yung pagkain na prepare mo, nakukuha mo ba yung tamang deficit ng calories mo, nasa 300 to 500. Para sa akin, calorie deficit as an ordinary people, as in reality, mahirap talaga. Kahit ako, mahirapan din mag-calorie deficit kasi kailangan talaga ng preparation, kailangan talaga ng budget din. Kung mag high protein ka, kahit sa beef mahal na, pork mahal na din, so i-compute mo pa, so mag-cook ka pa. More on mga vegetables, mga broccoli, mahal din, kilos. So preparation. So kapag ganyan, short term goal lang talaga yan. Short term, marami ang nag-succeed, pero mas marami ang nag-fail talaga. Mas marami ang sumubok, pero failure talaga, hindi kinaya. Mas maganda lang yan sa umpisa, sa pag-start, mag-count ka ng calories, ganito. Kapag tired ka na, hindi ka na magiging masipag, lalo na kung sa tingin mo na demotivate ka na, walang resulta, so problema, failure ka na. So short term lang talaga yan, short term. So dapat ang gawin natin para maging fit tayo, ang goal natin is long term talaga, para sa sarili natin, hindi lang kung ano yung gusto natin, pero iisipin din natin yung katawan natin. Yan po guys, reality in life, normal person tayo, hindi naman tayo makapag-prepare talaga. So minsan nga mahirapan tayo magluto, mag-prepare. So calorie deficit para lang kung preparado ka talaga at may budget ka sa pagkain at may time ka sa pagtimbang ng mga pagkain, sa pag-calculate ng mga calories. Alamin mo kung anong mga pagkain
magkanong calories nito. So yan, marami kang dapat i-focus, dapat alamin, marami kang dapat alamin. Ito lang ang masasabi ko, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. So kung ano ang goal mo, kung low carbs ka, kung mag fasting ka, calorie deficit ka ngayong araw, 3 days, ganun. So nasa inyo niya, basta importante motivate ka, continue ka, yung goal mo sa sarili mo long term.